May simpleng batas ang buhay. Kung ano ang itinanim, siya ring anihin. Ibig sabihin, may kaakibat na bunga ang ating mga kilos. Ang mabubuting gawa ay may mabubuting resulta. Ang masasamang gawa ay may masasamang resulta. Parang pagtatanim sa hardin. Kung magtatanim tayo ng magandang buto, maganda rin ang ating anihin. Kung masama ang itatanim, masama rin ang bunga. Hindi natin matatakasan ang katotohanan ito. Bahagi ito ng buhay. Araw-araw tayong nagtatanim ng mga buto. Ang isang ngiti ay isang buto. Ang isang mabuting salita ay isang buto. Ang pagtulong sa iba ay isang buto. Ang mga butong ito ay lumalaki at nagiging kaligayahan. Ginagawa nilang mas maganda ang mundo, pero maari din tayong magtanim ng masasamang buto. Ang galit ay masamang buto, ang pagsisinungaling ay masamang buto, ang pananakit sa iba ay masamang buto. Ang mga butong ito ay nagdudulot ng sakit at kalungkutan. Isipin natin ang isang batang babae na nagbabahagi ng kanyang mga laruan. Nagtatanim siya ng buto ng kabaitan. Madali siyang magkakaroon ng mga kaibigan. Gugustuhin ng mga tao na makasama siya. Ngayon, isipin natin ang isang batang lalaki na laging nagsisinungaling. Nagtatanim siya ng buto ng kawalan ng tiwala. Hindi siya paniniwalaan ng mga tao. Hindi nila gugustuhing makipagkaibigan sa kanya. Mga simpleng halimbawa lamang ito, pero ipinapakita nito kung paano hinuhubog ng ating mga kilos ang ating buhay. Kung ano ang itinanim, siya ring anihin. Mahalagang aral na dapat nating tandaan. Magtanim tayo ng mabubuting buto araw-araw. Maging mabait tayo, maging tapat tayo. Tumulong tayo sa iba. Ang maliliit na bagay na ito ay maaring magkaroon ng malaking pagbabago. Tandaan, ang buhay ay parang isang hardin. Tayo ang pumipili ng ating itatanim. Pumili ng mabuti. Magtanim ng buto ng pag-asa. Magtanim ng buto ng pagmamahal.